Hunter x Hunter Episode 35. Utang na loob. Tulungan niyo ako. Si Master Killua. Parang ninangawa. Ha? Huh? Huh? Ay, naku. Ang isang alipin ay hindi dapat maging madaldal. Ano ba naman ang ginagawa namin kay Killua at ganun siya magsalita? Napakawalang modo niya. Isa lamang siyang alipin. Kamusta siya, Leorio? Huwag kang mag-alala. Nanghina lamang siya. Ba't mo yung ginawa sa kanya? Ikaw siguro, Sigon. Naikwento na sa akin ni Irumi ang tungkol sa'yo. Nasabi na rin namin kay Killua na nandito ka sa loob ng aming lupain. Meron nga pala siyang pinasasabi sa'yo. Makinig ka dahil ito ang eksaktong salita na sinabi niya. Maraming salamat. Tuwang-tuwa ako sa pagpunta niyo. Kaya lang, di pa tayo pwede magkita. Nakita ko na si Killua! Ha? Oo, naintindihan ko. Killua! Alam mo bang galit na si Mama sa ginawa mo? Sinabi rin sa akin ni Mama na dapat kitang pigilan kahit anong paraan pa ang gamitin ko. Naintindihan mo ba ako? Huh? Tumigil ka! Oh! Aray! Ano? Nagsisisi ka na ba ngayon? O baka naman naubos na rin ang lahat ng lakas mo kaya hindi ka na makapagsalita dyan? Naiintindihan mo ba ako? Gising! Kamusta kapatid? Magandang umaga. Ano oras na ba ngayon? Naalala ko pa ang ginawa mo, Killua. Ang init. Ako rin. Kaya nga pinagsisihan ko yun. Patawad. Kasalanan ko lahat, kapatid. Sinungaling! Paano mo naman nasabi yan? Kulit mo! Killua, meron nga pala ako sasabihin sa'yo. May 3 taon nagpunta dito. Mga kaibigan mo daw sila. Malapit na nga pala sila doon sa bahay ng ating mayordomo. Nag-aalala ka ba? Hindi naman. Baka naman nasisiraan lang sila ng bait. Anong gagawin mo ngayon, Killua? Alam mo naman na kapag tinawagan ko si Mama para utusan ng mayordomo, sinisiguro ko sa iyong hindi magdadalawang isip ang ating mama at siguradong ito na ang katapusan ng iyong mga kaibigan. Ay! Makinig ka, Melky. Kapag may nangyaring masama sa kanila, tatapusin kita. Pasok. Milky, ang mabuti pa itigil mo na yan. Pero Lolo, hindi pwede. Hindi pa rin niya pinagsisisihan ang ginawa niya. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Killua, umalis ka na dyan. Sige. Sakit! Kapatid,
Hindi ko pinagsisisihan yan, pero patawarin mo ako. Kaya nga pinababayaan lang kita sa ginagawa mo sa akin. Kilua, gusto kong makita ni Silva. Si Papa? Sige, nandyan ako. Sigon, nandito siya. Oo nga pala, hindi ko pa na ipapakilala sa inyo ang aking sarili. Ako ang mama ni Kilua. Ang bata namang ito ay si Karuto. Anong sabi niya? Siya mismo ang... Mama ni Kilua. Gaya ng pinasasabi sa inyo ng anak ko si Kilua, hindi pa ito ang tamang oras para magkita kayo. Ano, maaari na ba kayo umalis ngayon? Teka, ano bang dahilan at hindi siya pwede makipagkita sa amin ngayon? Dahil siya ay nakakulong ngayon sa isang selda. Ha? Ano? Nakakulong? Si Kilua ay lumaban sa akin at sa kanyang kapatid. Tapos umalis dito sa bahay. Pero pinagsisihan naman niya yon at nagbalik siya dito ng kusa. Pumasok siya sa selda nang walang pumipilit sa kanya. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo ay hindi ko alam kung kailan siya makakalabas doon. Nakawala na si Kilua! Lolo! Bakit nakikilap ka na naman sa amin? Hindi mo pwede gawin yan! Ikatero niyo ulit siya! Ngayon din! Ay naku, ano bang ginagawa niyo? Atensyon na kayo ha! Kailangan ko na umalis. Mauuna na kami sa inyo. Bumalik sana kayo dito. Sandali lang po. Mananatili pa po kami sa bayang ito sa loob ng 10 araw. Maaari niyo po bang sabihin yung kay Kilua? Naintindihan ko, bata. Makakarating sa kanya. Paalam. Karuto, anak! Ano ba ginagawa mo dyan? Halika na! Opo, Mama. Wala akong tiwala sa kanila. Mukha silang maligno. Hindi ako naniniwalang bumalik dito si Kilua na bukal ang kanyang kalooban. Gon, nainis na ako. Ayoko nang bumalik. Sundan na lang natin sila. Pero pag ginawa natin yun, may pakiramdam akong si Binibining Canary ang sisisihin nilang lahat. Totoo yun. Huwag kayong mag-alala. Ha? Akong bahala. Sasamahan ko kayo sa opisina ng mayordomo. Merong telepono doon na maaari kayong tumawag ng diretso sa mansyon. Makakausap ko na ba si Kilua? Kung si Master Zeno makakasagot, maaari. Kaya lang, Makinig ka muna sa akin! Lolo, sinusunod mo kanyang layaw eh. Kaya naman masyado na yumayabang ang batang yan. Alam mo naman na espesyal ang iyong kapatid. Milky, ano sa palagay mo ang masasabi mo sa kanyang kakayahan? Siyempre mahusay. Kung ang pinag-uusapan natin ay kanyang kakayahan, siya na ang pinakamalakas sa kasaysayan ng pamilya ng Zordic. Kahit si Mama, inaamin naman yun eh. At hindi rin ako tumututol. Pero, bumagsak siya bilang tagapaslang. Mabago-bagong isip eh. Kung magkakaroon ka ng kaibigan, hindi ka nararapat na maging miyembro ng pamilya ng Zordic. Sa madaling salita, ang kapatid ko ay walang karapatan dito. Dahil nasisiraan na siya ng ulo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kung pagiging tagapaslang ang pag-uusapan, kahit sino'y tatapusin ko basta may utos. Lolo, bago kong bombay, pwede ko ipagmalaki sa inyo. Napakaliit lang ng bomba. Pwede natin ikabit sa lamok. Pag sumipsip ng dugo ng tao ang lamok na yon, boom! Bigla yung sasabog! Ang galing ko talaga. Ang invention ko ay mas maliit pa sa ordinaryong paputok. Ang problema nga lang, paano malalaman ng lamok ang kanyang target? O, di ba? Ang galing ko, ano? Sa susunod, ako natitingalin sa pamilya ng Zordic, di ba? O, di ba? Ang galing! anak ko! Huwag ka umalis, anak ko! Kilua! Huwag mo kaming iwan! Kilua! Ikaw ba yan? Kilua?
Kilua, Ah, tatayo ka na lang ba dyan? Umupo ka dito. opo. Balita ko'y nagkaroon ng kaibigan. Opo. Anong klase silang tao? Anong klase? Masaya ako kapag kasama ko sila. Ah, kumusta naman ang pagsusulit? Madali lang. Umalis ka dito. At ang naalala kong sinabi mo ay ikaw ang magdidesisyon sa iyong sarili. Tama ba ako? Tapos sumali ka sa hunter exam. Tama kayo. Pero wala akong intensyon na maging hunter. Wala akong pakialam doon. Pero ang sinabi sa akin ni Rumi, sawang-sawa ka na raw sa pagtapos ng buhay ng tao. Totoo ba yun? Bakit naman? Sa inyong 5 magkakapatid, ikaw ang napili kong papalit sa akin. At hanggang ngayon, palagay ko'y tama pa rin ang naging desisyon ko. Kilua, sabihin mo sa akin ngayon, talaga bang pagod ka na sa pagiging tagapaslang? Hindi naman sa ganon. Sa tingin ko'y bagay sa akin ang pinagagawa niyo. Sa tingin mo lang. Ang pagsasanay bilang tagapaslang. Pati na rin ang trabaho. At ang hunter exam, lahat yung para sa akin ay isang laro lang. Pero, mula nung makasama ko si Gon at yung iba pa, bigla ko lang naramdaman na mas masaya pala makipagkaibigan. Sigon, sabihin mo nga, kaibigan mo ba ang taong yun? Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa iyong kaibigan. Si Gon, ni hindi man lamang siya nabigla nung sabihin ko sa kanya na ako ay miyembro ng pamilya ng tagapaslang. Natutuwa ako sa lahat ng mga pinakita niya sa akin. Hindi siya ordinaryong bata. Hindi ako nakaramdam ng pagkainip nung magkasama kami. Nakakatuwa. Wala siyang katulad. Ibang klaseng tao nga siya. Pero dahil sa nakikita kita nakangiti. Kilua, halika dito. Gusto ko sana'y magkwentuhan naman tayo. Anong ginawa mo sa pagsusulit? Paano mo siya nakilala? Anong nasa isip mo? Ang lahat na nangyari, gusto kong sabihin mo sa akin. Kilua. Sige. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa kapatid mo? Tumigil ka! Kiluwa! Hindi mo pa naririnig ang sarap na iyong mama! Naruto, anak! Ano ba ginagawa mo? Halika na dito! Opo, nandun na mama. Ano ba naman itong si Lolo? Hindi ba lang kumonsulta sa akin? Ang dapat kay Kilua pinaparusahan. Masyado siyang maksarili. Gusto daw niya na maging isang ordinaryong bata. Walang ibang may kasalanan nito kundi ang kanyang mga kaibigan. Naku, ang anak ko si Kilua. Wala pa siyang nalalaman sa kanyang buhay. Siguradong masaya siya sa piling ng kanyang ama. Bakit ganun yung kanyang mama? May nangyari kaya masama kay Kilua? Siguro nga. Dahil bigla na lang nagbagong reaksyon ng kanyang nanay. Ewan ko ba? Baka masama ang pakiramdam niya. Master Kilua, huwag mo na ituloy. Hindi ko alam kung ano man ang sinabi sa'yo ni Goto. Huwag mo sana akong pipigilan. Opo, Master. Hindi ba dapat pinipigilan mo ko? Opo. Pero ang susundin ko pa rin ay kung ano man ang utos na manggagaling sa inyo, Master Kilua. Ano nga ang pangalan mo? Canary po, Master Kilua. Ikaw pala si Canary. Mag-ingat ka, Canary. Master Kilua, magtagumpay sana kayo sa inyong gagawin.
At alam niyo ba kung ano yung sinabi ni Gon kay Hanson nung naglalaban sila? Ayokong magkasugat sa katawan, pero hindi pa rin ako susuko. Nakakatawa naman pala talaga ang iyong kaibigan. Talaga! At alam niyo ba? Kilua, gusto mo ba siya makita? Oh, bakit nagkaganyan na itsura mo? Sabihin mo sa akin. Hindi na lang. Wala naman akong karapatan na makita ang aking kaibigan. Bakit naman? Naging magkaibigan kaming dalawa. Magkaibigan, magkasangga. Pero inuwanan ko sila. Kaya ba hindi ka makikipagkita sa kanila? Pero, bakit buong tapang na pumunta sila dito sa ating lugar? Imbis na sumama ang loob nila sa'yo. Imbis na magmukmuka sa lahat ng iyong ginawa, mas mabuti pang sundin mo na kung anong nilalaman ng iyong puso. Isipin mo, Kilua, ni minsan hindi pa tayo nag-usap bilang ikaw ay isang anak at ako naman ay isang ama. Pinalaki ako ng aking mga magulang para maging isang tagapaslang. At pinilit naman kita na sundan ang aking mga yapak. Malaki ang pinagkaiba nating dalawa. Ang simpleng bagay na ito ay hindi ko naintindihan hanggang sa umalis ka. Oo, anak nga kita. Pero, may sarili kang pag-iisip. Gawin mo ang gusto mo. Ngayon, kung sakali mapapagod ka, pwede kang bumalik dito, anak. Uulitin ko ang tanong. Gusto mo makita ang iyong mga kaibigan? Naintindihan ko. Mula ngayon ay malaya ka na. Pero, ito lang ang tatanda mo. Huwag mong ipagkanulo ang iyong mga kaibigan. Maliwanag? Pangako, hindi. Kahit kailanman. Kilua, wala ka na magagawa pa. Kanina pa sila umalis. Mabuti pa bumalik ka na sa iyong selda. Kilua? Hindi. Alis ako. Hindi pwede. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang nararamdaman ng iyong mama? Ako at ang lahat ng taong nandito ay nag-aalala sa mga ginagawa mo. Pero tignan mo yung ugali. Tama na! Hindi ka maaaring umalis dito! Kilua! Alis dyan. Kilua, ang galing! Hindi ko akalaing matatakot na ako sa titig ng kanyang mga mata! Ano ba talaga ang laman ng isip mo? Bakit mo siya pinabayaan umalis dito? Pinalik na nga siya sa bahay ni Irumi. Bakit pinakawalan mo pa? Mabuti pang pabayaan mo muna siya. Hindi pwede! Hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Alam mo namang ito na ang tamang panahon para malaman ni Kilua na siya ang papalit bilang tagapamahala sa pamilya ng Zodit! Ano tinatawa-tawa mo dyan? Ano? Nakikinig ka ba? Alam mo naman pala. Kaya mabuti pa. Tumahimik ka na! Huwag kang mag-alala. Nakita mo naman kung paano ka tinignan ni Kilua. Ang galing niya. Dahil natuto siya sa sarili niyang paraan. Tama ba? Balang araw ay babalik siya dito. Kahit gaano kalayo pa ang kanyang marating. Walang ibang lugar na nababagay kay Kilua. Babalik siya dito. Dahil siya'y anak ko. Nandito na tayo. Mayordomo pala nakatira dyan? Para sa akin, bahay bakasyonan na yan eh. Ang lahat ng mayordomo dito, ang naninirahan sa bahay na yan. Ha? Ibig mo sabihin wala dyan si Kilua? Wala. Ang mansyon nila ay malayo pa dito. Ha? Totoo nga, ang mundong ginagalaw nila iba sa atin. Huh?